everyone! Welcome back to my channel. And today, reveal our new recipe ng Paris Mami Canto na hindi ginagamitan ng sibuyas. Tara, simulan na natin. So, dito sa ating pinakamalaking kaldero, naglagay ng 20 liter na tubig at inilagay na itong mga karne na kakailanganin natin. Katulad ng taba ng baka, ribs ng kalabaw. Yan po yung gamit namin. So, 7 kilos ang ribs na gamit namin at ito naman ang karne na gamit namin. Ito ay karne ng kalabaw at tinatawag ito na larga. So, sa paghihiwa nito, sinusundan lang namin kung saan ang direksyon ng hibla ng karne, no? Para kapag hiniwa siya ng maninipis ay hindi kaagad siya maghiwa-hiwalay na parang corned beef. Next, hugasan lang natin ito ng mabuti at ilagay na rin dito sa pinapakuluan nating mga karne. Next, ilagyan na kaagad ng 3 takal na asin at konting betchin. So, walang kalahating takal yung betchin na ilagay natin. Next, takpan lang natin itong kaldero, pakuluin ng konting minuto hanggang sa tumigas itong karne ng kalabaw or ang tinatawag na larga para mas madaling hiwain. Ano? And then, bago natin hanguin, naglagay na kami ng 20 liter na tubig para mag-cool down itong init at mahiwa natin ang mas mabilis itong mga karneng dapat nating hiwain. So, ipo-pull out lang namin itong lahat ng mga nilaga namin, para malinis itong sabaw at mahiwa na ang mga karneng dapat hiwain. Kung napansin nyo, napakakonti ng pampalasang inilagay natin. Wala tayong nailagay na beef cubes, at konting betchin lang ang nailagay natin. Dahil meron tayong 7 kilos na ribs na siyang magbibigay ng lasa dito sa ating sabaw. Kaya hindi na natin kailangan ng maraming pampalasa dito. Kapag meron tayong buto-buto or ribs na ilalagay dito sa ating Paris Mami. Pagkatapos nating may i-pull out itong lahat ng mga nilaga natin, lilinisin natin ngayon ang sabaw na gagamitin natin gamit itong strainer o kaya gamit ang sandok. Tatsagain natin tanggalin itong mga lumulutang na mantika at dumi. Ayan, so napaka-consuming time pero kailangan mo siyang tanggalin para malinis itong sabaw na gagawin natin. Bago natin timplahin or lagyan ng mga iba pang ingredients katulad ng mga gulay na kakailanganin dito. So, ito yung tsura ng dumi na nakuha natin. At ito po ay mas marami pa, So, approximate mga 4-5 bags ang nakukuha ang dumi dito. Sa kada luto, once na malinis na ito, pwede na natin idagdag ang mga gulay na kakailanganin dito. Actually, at this point pa lang sana tayo maglalagay ng asin at betchin. Pero naglagay na tayo kanina. So, magdadagdag na lang tayo or maglalagay tayo ng toyo. Mas maganda gamitin yung dark soy sauce, kasi maganda ang kulay dito sa ating pares. At ito naman ang mga ingredients na ilalagay natin or mga gulay na inilalagay natin. Pansinin nyo, wala tayong sibuyas, pero meron tayong puno ng leeks. Ayan, so yung white part ng leeks ang gamit namin. Since medyo mahal ngayon ang onion, At ang difference ng leeks sa onion ay may mild siyang aroma na may ibibigay dito sa ating dish compare sa onion. So ayan, mas makakatipid tayo gamit ang white leeks dahil nga ginagamit din na rin naman natin ang leeks para pang garnish ng ating mga customer, 'di ba? At maliban sa white leeks na nabago dito, nagdagdag din tayo ng red bell pepper and siling haba. Yan po ay nagdadagdag ng mabangong aroma sa ating pares. And of course, nagdadagdag din yan ng flavor, 'di ba? And ayan po, ang luwa nating ingredients ay ang luya at celery. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami gumagamit ng star anise or sebut. So ayan, nailagay na natin ang mga gulay na ingredients dito sa ating sabaw, So, habang kumukulo yan, unti-unti na nating ibalik itong mga tinanggal nating mga karne katulad ng ribs ng kalabaw. Ayan, so ibabalik natin isa-isa. Actually, hinihiwalay lang namin yan or pinoportion according sa serving. At ito, binabalik na rin natin ang bulaklak or ang ruffle fats. Ayan. So, para lumambot pa sila. Ganon din ang balat ng baka. So, may nabibiling frozen at nalalaga na po.
Takpan lang natin habang hinihiwa natin ang iba pang karne na ilalagay natin dito, no? So, ang tumbong na ginagamit namin dito ay frozen at nalaga na siya kasi napakahirap linisin kapag sariwa ang nabibili namin. At inilagay na rin natin ang hiniwa nating maliliit na karne. Ito naman po ay pang mami na lang siya, no? So, kumukuha kami ng pang pares doon sa ribs, no? Yung laman ng ribs, yun yung ginagawa naming pares. So, ayan guys, wala pa itong cornstarch ang sabaw ng ating pares. Talaga namang may nag-o-order na, no? At hindi na sila makapag-antay. Siguro dahil medyo late na rin kami, no, matapos. Pagkatapos natin mabigyan ang mga unang customer, nag-dilute na kami ng 1.5 kilo ng cornstarch dito sa 2 tabo ng tubig. So, ayan. Ihahalo na natin dito sa kumukulong sabaw ng ating pares. Habang binubuhos natin itong diluted cornstarch, iminimix din natin ng sandok para hindi ito mamuubuo sa ating sabaw. So ayan, hayaan muna nating maluto itong cornstarch bago natin tigilan ang paghahalo.